Opo dakilat papagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Malapay noong pinupuri ka namin, pisasalamatan, aming tinataas, niluluwalhati ang dakilat makapangyarihan pangalan. Maraming salamat, malapay noon sa araw na ito na muli kami ay malaya o na ikaw ay aming napaglingkuran. Salamat o Diyos sa iyong paglangis sa bawat yugto at bahagi ng balagawain na iyong pinagpala. Salamat sa iyong matamis banal na presensya na patuloy may pinadadama sa bawat isa sa amin na ito ang aming kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Malapay noon sa mga pagkakataong ito, pagpalain mo po ang dakilang salita na aming pag-aaralan. Ngunit bago po lahat kami sama-sama lumalapit sa iyong dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi, patawarin mo po ang bawat sa amin sa anumang aming pagkukulang pagkakasala, maging ang iyong abang lingkod sa ganang akin, di ako karapat-dapat sapagkat ako isang maruming basahan. Malapay noon ako yung kahabagat patawarin sa aking mga pagkukulang. Pangunahan mo po ang iyong abang lingkod. Malapay noon ang iyong mga salita. Ilagay mo po sa aking mga labi upang aking ipahayag. At buksan mo po ang puso't pangunawa. Lahat ng iyong mga anak, alisin mo po ang pag-aalinlangan. Pagkabahagi ng puso't isipan, gawin po ang pagpapalang espiritual. Malapay noon sa hapon ito sa unat dalangin ng aming minamahal ang magulang siya mula pastor. Ito po ang aming samot dalangin at sa makapangyari mong pangalan. Sama-sama namin sinasaway, pinapalayas lahat ng hadlang at gawa ng kaaway sa pag-aaral ng dakilang salita, di pagkaunawa, pagkainip, pagkagutom, pagka-distract, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Satan be frozen, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Puri po ang ating pinakamamalapayan sa mga minamahal at ang pinakamataas sa pagpupuri. Pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol sa nag-isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, ang Diyos na pinagkakautangan natin ng buhay, ang Diyos ng mapagpalat, binubukalan ng lahat ng pagpapala. At gawin din po, ito po ay walang iba kundi sa ating pinakamamalapan si Kristo at ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida at sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo at sa mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lenaco Almeida at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid, mga bisita, mga baguhan, kung mayroon man po, isa pong pinagpalang hapon sa atin lahat. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Siyang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon po mga minamahal, pag-aralan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po tayo dumako mga minamahal, atin muna pong buksan sa isang kwento. Ngunit ang kwentong ito, mga minamahal, hindi po ito kwentong kutsiro o basta lamang kwento. Kundi ito, mga minamahal, ay isang kwento na meron tayong matututunan, makapagpapalakas sa ating pananampalataya, at dito natin maunawaan, mga minamahal, kung bakit napakahalaga na isang tao ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Diyos, na ang tao ay dapat may Panginoon na totoo at buhay na pinaglilingkuran, lalo na sa ating mga baguhan, mga minamahal, sa ating minamahal mga bisita. Amen? Ngayon po, mga minamahal, bago po tayo bumasa ng bersikulo, atin mo na pong pakinggan ang kwentong ito, maaaring ito po ay napakinggan na iba nating mga kapatiran dahil ito noong paman ay nasabi ko na, pero sa ating po minamahal mga bisita, mga baguhan, at sa iba, ito po ay malaki ang kaugnayan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ngayon mga minamahal, ang kwentong ito ay sa pagitan ng usa at ng kalabaw. Amen? Ngayon mga minamahal, ang magkaibigang usa at kalabaw, isang araw si usa ay pumunta kay kalabaw. Nakita niya mga minamahal, si kalabaw ay nakatali. Nung makita niya mga minamahal, kanyang inusig. Sabi, kawaawa ka namang kalabaw. Lagi ka na lamang nakatali dyan. Bakit hindi ka gumaya sa akin? Ako ay malaya. Saan man ako pumunta, saan man ako pumaroon, walang magbabawal, walang magsasaway. Hindi kagaya mo. Sabi ng usa kay kalabaw, hindi kagaya mo. Naglilingkod ka sa iyong Panginoon araw at gabi. Kapag ikaw ay nagkamali, ikaw ay pinapalo.
Pag ikaw ay nakatapos sa iyong trabaho, tatali ka na lamang dyan sa isang puno. Amen? Yung po ang panguusig ng usa. So, mga minamahal, ang sagot ni Kalabaw, hindi naman sa ganun usa. Ako ay naglilingkod sa aking Panginoon. Dahil ang aking Panginoon ang nag-iingat sa akin, nagtatanggol sa akin. Kapag ako ay nagugutom, ako'y kanyang pinakakain. Kapag ako'y nauuhaw, ako'y kanyang pinaiinom. Kapag ako'y nainitan, dinadala niya ako sa ilog, ako'y kanyang pinaliliguan. Higit sa lahat, ako'y kanyang pinoproteksyonan, pinagtatanggol. Amen? Kaya ako ay masaya. Sabi ni Kalabaw, masaya ako sa aking ginagawa. Sabi ni Usa, hindi basta. Gumaya ka sa akin, ako'y malaya. So, mga minamahal, sa ganung bagay sila ay naghiwalay, mga minamahal. At si Usa ay nagpagalagala sa kagubatan, pumunta kahit saan. Mga minamahal, sinasamantala yung kanyang magiging malaya na walang sumasaway, walang umahadlang. Pero isang araw, mga minamahal, sa kanyang paggala sa kagubatan, nakasalubong niya ang mga mangangaso na may kasamang hunter dog o yung mga asong talagang ginagamit sa panghahunting. So mga minamahal, nung makasalubong si Usa, siya ay hinabol ng mga aso at siya ay inabutan. At kumbaga, siya ay pinagkakagat at nakakaawa ang kanyang kalagayan hanggang siya ay kuhanin ng mga mangangaso, inusong. Sa paglalakbay ng mga mangangaso, mga minamahal, napadaan sa Kalabaw. Nakita ni Kalabaw ang kalunos-lunos na sinapit na kanyang kaibigang Usa. Pero sinabi niya, mga minamahal, kawawang Usa, kung ikaw lamang ay mayroong Panginoong totoo na iyong pinaglilingkuran, hindi mo sasapitin ang kanyang bagay dahil ipagtatanggol ka niya. Lahat po magsabi, praise the Lord. So, anong aral, mga minamahal? Marahil sa iba ay alam na ninyo kung anong kahulugan ng bagay nito. Kaya mabuti po ang tayo'y mayroong Panginoon na totoo at buhay na ating pinaglilingkuran. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya yung magtatanggol sa atin. Siya ang magpapagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. Siya ang magpapala, magbibigay lahat ng ating pangailangan. Bagamat tayo ay nagtatrabaho, naglilingkod sa ating pinakamamalapan si Kristo, pero alam natin, mga minamahal, nasa ating paglilingkod, ito ay pakikinabangan natin at tayo ipagtatanggol ng ating malapanon, hindi niya tayo iiwan. Kaya dito po natin masasabi na kayo, aming minamahal na mga baguhang kapatiran, hindi po kayo nagkamali sa inyong pasya na paglingkuran ang ating pinakamamalapan si Kristo, sapagkat darating ang panahon, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaligtasan. Hindi kagaya ng Usa. Aanin natin yung kalayaan, mga minamahal. Aanin natin yung kalayaan na tayo ay ating sarili ang masusunod. Kung pagdating naman ang panahon, mga minamahal, ikay mapahamak, walang Panginoon mo na magtatanggol sa iyo. Amen? Kagaya ng isang bagay, mga minamahal, na mahalaga sa atin. Isang bagay na mahalaga sa ating, mga minamahal, ating iniingatan. Hindi natin hinahayaan na ito'y mawala. Kung mawala man, ating hanapin. Dahil ito'y mahalaga sa ating pag-aari. Kagaya natin, mga minamahal, tayo po ay tunay na pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo kapag tayo naglilingkod. Kaya hindi niya hayaan, mga minamahal, na tayo ay mawala, kaya sa ating minamahal ng mga bagong kapatiran, pinagpala kayo, sapagkat mismong ang Diyos ang nagtutulak sa inyo para kayo ay kanyang dalahin sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. So kaya maganda at mabuti ay kagaya natin, mga minamahal, kung tayo ay walang Panginoon na totoo at buhay na pinaglilingkuran, ano kayang buhay mayroon tayo? Samantalang nung araw tayo ay nasa matinding problema, matinding karamdaman, kaguluhan ng buhay, walang kapayapaan, pero nung tayo, mga minamahal, tayo ay maglingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo.
Ano na naging bunga mga minamahal? Narito tayo, pinagpala, pinagaling yung karamdaman, binago yung ating buhay, may kagalakang kapayapaan. So higit sa lahat mga minamahal, yung kaligtasan na binibigay ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Amen? Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Kaya ito po mga minamahal ay ang ating nabanggit na kwento, ito po ay kung ating iisipin, totoo ang kwentong ito. Amen? Maraming tao ang malaya, mga minamahal. Maraming tao ang masagana. Malaya sa kalambuhay sila nasusunod. Pero nung dumating na, mga minamahal, ang kailangan nila ang tulong ng Diyos. Walang Diyos na tumugon sa kanila. Pero kayo sa inyong ginagawa, na inyong paglilingkod sa ating mga Panginoon, sa kabila ng inyong mga kalagayan, siyang na bagay mga minamahal, nalulugod na tutuwa ang ating pinakamamahal na Hesus, sapagkat yan ang hinahanap ng ating mga Panginoon na ang tao ay maglingkod sa Kanya, dahil ito'y tungkulin o obligasyon natin sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Basahin po natin mga minamahal ang unang bersikulo sa Juan 15:2 hanggang 4. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 15, talatang 2 hanggang 4. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Sa 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Hesus. Ngayon mga minamahal, kung babasahin natin yung 15:1, ang sabi ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. So dito mga minamahal, sinasabi dito ang ating Panginoon ang puno. Tayo ang nagre-represent sa sanga. Amen? So sinasabi dito mga minamahal, na kapag isang sanga ay hindi nagbubunga, ito ay inaalis, pinuputol. Kagaya nito isang Kristiyano, isang manampalataya, na kapag isang manampalataya hindi sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi naglilingkod ng may katapatan, kumbaga, hindi napapakinabangan natin mga Panginoon, ito'y inaalis. Amen? Sabihin mga minamahal, yung kanyang pangalan na nakasulat sa aklatang buhay, napapawi o inaalis. So, sabi dito mga minamahal, ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So, ibig sabihin mga minamahal, yung mga manampalataya na nagpapakainit sa ating mahal na Hesus, mga minamahal, habang tumatagal, lalong nagpapakabanal, ito ay nililinis ng ating mahal na Panginoon upang lalong magbunga. Ibig sabihin, lalong pagpalain ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. So, mga minamahal, yung sanga na, kumbaga, ito po ay kapag wala na sa puno, hindi nakakabit sa puno, ito po ay namamatay. Anong ginagawa ng mga tao, mga minamahal? Ito ay iginagatong na lamang, ang kanyang silbi na lamang panggatong, dahil hindi na siya nakakabit sa puno. So kapag sa sanga, mga minamahal, na natiling nakakabit sa puno, ito ay may pag-asa na manatili at magbunga. So ito ay isang, ibig sabihin, ito po isang parabola, isang matalinagang salita na tayo ang tinutukoy. Habang tayong mga minamahal ay nananatili sa ating pinakamamahal na Hesus, tayo patuloy na magbubunga. Pero kung tayo ay wala sa ating mahal na Panginoon, wala na tayong pakikipagkomunikasyon sa ating dakilang Diyos, wala na mga minamahal. Mapapagaya tayo sa isang sanga na hindi nagbubunga. So, basahin po natin ang 4, kayo'y manatili sa akin. Ito po ang palaala ng Diyos, tayo manatili sa ating dakilang Diyos. At ako'y sa inyo.
Sabihin, habang tayo mga minamahal na natili sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na lamang kung nakakabit. Sabi mga minamahal, yung isang sanga kapag wala sa puno ay namamatay. Maliban na lamang kung siya'y nakakabit sa puno. Gaya din naman kayo. Sabihin, gaya natin mga minamahal, maliban na kayo'y manatili sa akin. Yun ibig sabihin mga minamahal. Maliban na lang tayo ay manatili sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay patuloy na magbubunga. Amen? Kaya ibig sabihin mga minamahal, mahalaga na tayo ay makapagpatuloy. Tuloy-tuloy tayo sa ating paglilingkod. Ang tunay na mananampalataya, mga minamahal, hindi inaalintana anumang kanyang kalagayan sa buhay. Siya man ay nasa karamdaman o kapigatyan, nasa kahirapan, ang mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, naglilingkod ng buong puso. Hindi po inaalintana ang mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Ngayon, mga minamahal, gusto pa ninyo, isa pang kwento. Amen? Lahat po yung sabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, isa pa muling kwento. Ito po ay malaki rin ang kaugnayan sa ating paglingkod. Sa pamagitan mga minamahal ng pagong at kuneho. Amen? Ngayon mga minamahal, isang palaro ang ginanap. At si kuneho at si pagong sa isang karera. Maglalaban sila mga minamahal. Pagpalagay na natin mula dito hanggang palengke. Mayroong starting point, mayroong finish line. Unahan sila kung sino unang makakarating. So mga minamahal, alam natin na ang kuneho ay mabilis maliksi. Ang kuneho ay mabagal. So kung kayo ang tatanungin, sino unang makakarating? Sino po mga minamahal? Hindi nyo alam? So mga minamahal, si kuneho, palibasa alam niya na siya mabilis. Kayang-kaya niyang talunin si pagong. Kaya hindi niya sineryoso. Kumbaga, magsisimula na sila mga minamahal. Si pagong ay lumakad na. Si kuneho, magpapatumpik-tumpik pa. Dahil alam niya, kayang-kaya ko ito. Ako muna ay matutulog, magpapahinga. Amen? So, yun ang kanyang ginawa. Siya matutulog, magpapahinga. Hanggang sa si pagong lamay, tuloy-tuloy, kahit mabagal, tuloy-tuloy siya, mga minamahal, para siya ay magwagi. So, ang kuneho, mga minamahal, dahil sa kanyang pagmamataas, na alam na sinasabi niya, kayang-kaya niya, natulog, hanggang sa nakatulog ng matagal. Hindi niya alam, mga minamahal, ang kanyang kalabang pagong na ando na sa finish line, siya ay natutulog pa. Amen? Ngayon din mga minamahal sa ating paglilingkod sa ating malapay noon. Baga sinasabi dito, huwag tayong magpakakampante. Amen? So mga minamahal, gayahin natin si pagong. Tuloy-tuloy. Hindi kagaya ni kuneho, nagpapahinga, banjing-banjing, naglelo sa kanyang paglingkod sa ating malapay noon hanggang sa dumating. Dumating na pala ang ating malapay noon, siya ay natutulog pa kaya siya ay naiwan. Pero si pagong na kahit mabagal, tuloy-tuloy, siya ang nagwagi. Siya yung nagkamit ng gantimpala, nagmumula sa ating pinakamamahal na Diyos. Amen? Yung ibig sabihin noon, mga minamahal, tayo ay wag magpakampante, wag po tayong ibig sabihin matutulog yung ating paglilingkod, wag nating kumbaga seryosohin natin. Dahil ay naman po walang magagawa kung wala ang ating malapay noon. Kaya seryosohin natin yung ating paglilingkod. Tayo po ay muli mga minamahal bumasa sa aklat po ng Ezekiel. 33, 18 hanggang 19. Dito po sa aklat ng Propeta Ezekiel, Kapitulo 33, talatang 18 hanggang sa talatang 19. Pagka iniwan na matuwid ang kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. Sa 19. At kung hiwalayan na masama ang kanyang
kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Hesus Kristo. Maliwanag mga minamahal sa aklat ng Ezekiel 33:18. Sabi dito mga minamahal, pagka iniwan na matuwid ang kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. So tayo na naman, tayo po yung tinutukoy dito mga minamahal. Tayo'y tumanggap na ng katuwiran sa ating malapay noon. Tayo ay tumanggap na ng pagpapala. Tayo ay narito na sa tunay at gawain ng ating pinakamamahal pa Hesus Kristo. Kaya sinabi dito mga minamahal na tayo nasa matuwid na kalagayan mga minamahal. Kaya sabi dito ng 18, pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yun. So, ibig sabihin nito mga minamahal, nakakatakot na matapos tayong pagpalain ng ating pinakmamalapan Hesus Kristo, matapos tayong pagalingin sa karamdaman, matapos tayong tumanggap ng pagpapala, baguhin yung ating buhay, iniwanan natin ang ating malapay noon. Ang sabi dito, ikamamatay natin yon. Hindi lamang yung spiritual natin panampalataya, ikamamatay ng ating spiritual. Amen? Mawawala na yung komunikasyon mo sa ating malapay noon. Kapag ka dumating ang panahon, mga minamahal, na bawian ka ng buhay, so wala ka nang magagawa. Mapapahamak ka. Kaya sinasabi dito, ikamamatay mo yun, na yung iyong panampalataya, unti-unting mamamatayan ka sa mawala, at kapag ka dumating ang panahon, pagbabalik natin dakilang Diyos, iiwan ka niya, hindi ka niya isasama. Amen? Dahil iniwan mo rin siya. Sabi ng 19, at kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid sa kanya, tapat at matuwid, kanya ikabubuhay yun. Yun naman mga minamahal. Kung nga isang tao naman, mga minamahal, humiwalay sa masama o sa kasamaan at siya'y gumawa ng tapat at matuwid, kanya ikabubuhay yaon. So yun pala mga minamahal, anong pipiliin natin? Ikamamatay natin o ikabubuhay? Siyempre gusto natin mga minamahal yung ikabubuhay. Kaya siya sabi dito na gumawa ng mabuti at tapat sa ating pinakamamahal pa Hesus Kristo. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal pa Hesus mga minamahal. Kaya tayo po ay kumbaga mga minamahal, tayo ay nasa tamang daan, nasa tamang paglilingkod. Huwag na tayong nating isipin na tayo lumiko pa o tayo mga minamahal ay umalis pa. Sapagkat hindi po natin ikabubuti, ikapapahamak, ikamamatay natin. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Naalala ko yung isa pa mga minamahal, yung isang patimpalak ng hari na isang ilog na maraming buhaya. Sinasabi ng hari, kung sino man makakaliban dyan, ipakakasal ko ang aking anak na prinsesa at ang kalahati ng aking kaharian, kayamanan, ibibigay ko. So wala pong maglakas loob mga minamahal, dahil sino ba maglalakas loob? Puro buhaya. So sa ganung mga minamahal, walang naglakas loob, pero may isa na biglang tumalon. Ang bilis sa kanyang paglangoy, binilisan niya dahil alam niya na siya kakainin ng buhaya. So natuwa yung hari. Ibinigay yung kalahati ng kanyang kayamanan at yung kanyang anak pakakasal. Sabi nung tao, siya lamang po ay katanungan, sino pong nagtulak sa akin? Siya sabi nung tao, sino nagtulak sa kanya dahil hindi naman niya intensyon na siya tumawid. Pero sinabi niya, may nagtulak sa kanya. Amen? Ganon din tayo mga minamahal, sa ating minamahal mga baguhan. Hindi man natin minsan iniisip, pero ang Diyos ang nagtutulak sa iyo para ikaw ay makaliban o mapagtagumpayan mo yung mga bagay na dumarating sa iyong buhay, kapigatihan, mga karamdaman yan. So, ang Diyos ang nagtutulak sa iyo para ikaw ay mapapunta sa isang mabuting bagay sa iyong kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ating malapay noon.
So sabi nung isang contestant, ay sino po nagtulak sa akin? Ay sabi niya, ibig sabihin noon mga minamahal, hindi talaga siya tatalon doon. Pero may nagtulak sa kanya. Pero anong aral doon mga minamahal, tinulungan siya ng Diyos para siya ay makatawid. Ganon din tayo mga minamahal. Tutulungan tayo ng ating pinakamamahal na po Jesucristo. Sa aklat mo ng awit, 2:11. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 2, talatang 11. Kayo'y mga glingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Ito po mga minamahal, yung nais ng Diyos. Na yung ating paglilingkod ay, sabi dito, kayo mga glingkod sa Panginoon na may takot. Gusto ng Diyos mga minamahal, tayo pala yung maglingkod na may takot. Bakit na anong kabutihan na ikaw ay may takot sa ating pinakamamahal na Diyos? Dahil yung takot mo sa ating pinakamamahal na Kristo, ito yung pipigil sa iyo para ikaw ay huwag gumawa ng kasalanan. Ito yung magbibigay sa iyo para ikaw ay sumunod sa kaluban ng ating pinakamamahal na Diyos. Kaya sabi na may takot at mga gagalak. Sabi may takot pero narin yung kagalakan na tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay, na sabi na may panginginig. Sabi yung may takot na may panginginig ka pa. Amen? Yun ang, dahil kung ikaw ay walang takot, hindi mo magagawa na ikaw ay makasunod sa kaluban ng ating Panginoon. Pero dahil sa iyong takot sa ating Panginoon, nagagawa mo na sumunod, nagagawa mo na maglingkod. Dahil yun ang utos at nais ng ating dakilang Diyos, bilang ikaw ay tao na may takot sa Diyos, gagawin mo. Pero sa pagsunod mo, anong magiging bunga mga minamahal? Hindi ka iwanan ng ating dakilang Diyos. Hindi ka pabayaan. Tutulungan ka, ililigtas ka ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya ito po mga minamahal na ating paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag po nating isipin na mahirap. Huwag po nating isipin na huwag po tayong manghihinawa o mananawa. Kaya ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Diyos, mga minamahal, nangangailangan yan ng pagtitiis, pagtitiyaga. Amen? Kung hindi tayo magtitiyaga, mga minamahal, paano natin maaabot? Paano natin ibibigay ng Diyos yung dakilang gantimpala na kaligtasan, buhay na walang hanggan? Yung buhay na walang hanggan o kaligtasan, hindi naman po natin yan lagi po natin sinasabi, hindi po natin yan makukuha kung saan lamang. Hindi po natin mabibili. Hindi po natin makikita sa pamilihan. Ang kaligtasan, mga minamahal, o dakilang kayamanan, ito po ay makukuha natin, mapapasa atin, kung patuloy mong paglilingkuran ng ating Panginoon sa kabila ng iyong kalagayan sa buhay, ikaw ba'y nasa kahirapan, nasa karamdaman, ikaw ay matyaga, nagtitiis, kagaya ng pagong mga minamahal, nagtyaga, nagtiis. Kahit ang kanyang paglakad ay mahina, pero siya ay nagtagumpay. Amen? Ganun tayo mga minamahal. Ang Diyos ay, kumbaga tinitingnan ng Diyos, yung ating pananampalataya. Kung sa kabila ng ating kalagayan, tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Sa aklat ng Mateo 28:20, dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 28, talatang 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Maliwanag mga minamahal. Nasabi na ituro ninyo sa kanila. Kaya ito yung ating sinasabi, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So kung gaganapin natin, susundin ang iniutos ng ating Panginoon, ang pangako at sinabi ng ating Panginoon, ako'y sumasa inyo. So mga minamahal, ang Diyos ay sumasa atin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, mula ngayon,
kung patuloy mo susundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, sa man pumunta, ang Diyos ay kasama mo hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa katapusan ng daigdig. Amen? Yan ang pangako ng Diyos. Pero kung tayo hiwalay sa ating malapanong, wala po tayong magagawa, mga minamahal. Wala po tayong magagawa. Dahil yung mga sa kalagayan ng ating daigdig, kalagayan ng ating panahon, mga minamahal, ito yung nagpapahiwatig na unti-unti na nagaganapan, sinasabi ng Balakasulatan na sa kanyang pagbabalik, magkakaroon ng matitinding kasakunaan, bagyo, lindol, kaguluhan sa iba't ibang bansa, at ito ay nangyayari na, mga minamahal. So ano po ang ating iisipin? Hindi na natin kailangan tayo tumalikod pa. Dahil sa mga nangyayaring yan, wala pong makakatulong sa atin, kundi ang ating pinakamamahal po Hesus Kristo. Hindi rin tayo kayang tulungan ng ibang mga tao, mga minamahal, dahil sila man nangangailangan din. So, ibig sabihin, kanya-kanya. So, pagdating natin malapay noon, dito natin mapatunayan, mga minamahal, na tayo ay talagang, kahit sa ngayon, mapapatunayan natin na hindi tayo nagkamali sa ating pinili. O hindi tayo nagkamali sa ating paglingkod sa ating malapay noon. Pero sa darating na panahon, dito mapapatunayan na maraming tao na totoo pala ang sinasabi ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Totoo pala ang sinasabi ng mga taong nagpunta rito, humayo, nag-share na salita ng ating malapay noon, totoo pala. Pero sinasabi ng marami, huli na. Sinasabi na sa huli ang pagsisisi. Wala na tayong magagawa. Pero kung ngayon, paglilingkuran mo, may katapatan natin buhat mabait na Diyos. Ang Diyos ay kasama mo. So sa huling versikulo, mga minamahal, sa aklat po ng Samuel 12:24, maganda na po ang ating mga altar call at ang ating po mga instrumentalist. Samuel Kapitulo 12, talatang 24. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, talatang 34. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya, sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong kadakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Amen. Hallelujah. Lahat po ay masyadong praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal pa Hesus Kristo, mga minamahal. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. O, sabi dito, maglingkod tayo sa katotohanan. Tayo po'y nasa buong katotohanan, mga minamahal. So, kailangan lamang natin gawin, maglingkod tayo ng buong puso. Sabihin, buong puso, mga minamahal, walang pag-alinlangan, walang pag-atubili. Dili-diliin nga ninyo kung ganong dakilang mga bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. Ibig sabihin, mga minamahal, isipin natin, alalahanin natin ang mga buting bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay upang wag dumating sa atin yung mga panghihina o palupaypay. Sabi nga dito, mga minamahal, mga dakilang bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. So, anong unang dakilang bagay ginawa ng Diyos sa atin? Isang napakahalagang pangyayari sa ating buhay. Yung tayo, mga minamahal, ay piliin, tayo'y tawagin, hirangin ang ating pinakamamahal na Hesus. Yung mga minamahal, ay isang napakahalagang pangyayari sa ating buhay na tayo'y tinawag ng ating pinakamamahal na Hesus upang maglingkod sa Kanya. Amen? At ano pa mga dakilang bagay, mga minamahal? Yung tayo, mga minamahal, ay nasa atin ang pangako ng ating mabait na Diyos. Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kumbaga, mga minamahal, yung ginawa sa atin ng ating malapay noon, o pandakilang bagay ginawa ng Diyos sa atin. Yung ating malapay noon, mga minamahal, nung makita niya na ang mga tao ay nasadlak na sa kasalanan, wala ng kaligtasan, anong dakilang bagay ginawa ng Diyos? Siya ay na bumaba, nagkatawang tao, mga minamahal, upang iligtas ang isang katauhan. Iligtas tayo, mga minamahal. Siya ay nagkatawang tao para lamang sa ating kaligtasan. Isa yan sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Wala na makahihigit dyan, mga minamahal. So idagdag pa natin
na tayo pinagaling sa karamdaman. Tayo binago ng Diyos. So, ngayon tayo naririto mga minamahal. Nagtatamo ng pagpapala, nagbumula sa ating Panginoon. Kaya sabi, ating pong dili-dilihin, ating alalahanin, ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos upang lumakas yung ating pananampalataya, upang huwag dumating sa atin yung panghina at panlupaypay. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos mga minamahal at tayo po ay umawit sa ating pinakamalapang Diyos. Awitin natin mga minamahal yung anong hiwaga ng pag-ibig ng ating Panginoon. Totoo po mga minamahal, napakahiwaga, napakadakila ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Jesus. Bakit mga minamahal? Sino tayo? Tayong mga makasalanan, maraming basahan. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Jesus Kristo, tayo ay narito mga minamahal. Ating pong altar call. Amen. Hallelujah. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig. Amen, hallelujah. O Jesus, na tulad ko, makasalanan. Hallelujah. Di mo ako pinababayaan. Di man lang iyong iniwan. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ang pagpapala mo. Hallelujah. Nilulong ako sa iyo'y nagbabago. Hallelujah. Glory to Jesus. Walang kapantay. Hallelujah. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Hallelujah. Masdan mo ang iyong anak. Masdan mo ang iyong anak. Hallelujah. Mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Lord to Jesus, sa araw-araw mabuhay. Jesus, Ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw, hallelujah, siya Jesus, buhay ko'y kulang ialay sa iyo. Hallelujah. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo at ako'y susunod sa iyo. Hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iyabong mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, Masdan mo ang iyong anak, susumamo sa iyong patnubay sa aking panlalakbay, at wala tiyak mo ay aking makamay. Hallelujah. Hallelujah. Sa araw-araw kong pagbubuhay, ako'y namamangha sa biyaya mo.
ako'y ay nalulumbay. Ikaw sa akin siya dumarama. Hallelujah, hallelujah. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo. Sa kabutihan mong ibinigay, di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan, hanggang sa'yo kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong pagtubay, sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo ang aking paglalakbay. Hallelujah. Masdan mo ang iyong Anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga hanggang sa'yo kaharian. Hallelujah! Oh, masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong pagtubay at sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo ang aking mahal. Kalwalatian mo ay aking mahal. Kalwalatian mo ay aking mahal. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus. Hallelujah. Ang mensahe ng awitin, mga minamahal, anong hiwaga at dakila ng pag-ibig ng Diyos sa tulad nating makasalanan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang pagkakasala, mga minamahal, di pa rin tayo iniwan o pinabayaan ng ating buhay at mabait na Diyos. Eh, napakabuti ng ating malapay noon. Hallelujah. Di natin kaya tumbasan mga kabutihang ginawa ng ating malapay noon. Ang nais lamang ng ating malapay noon, mga minamahal, tayo po ay magpatuloy. Huwag po tayong bibitaw, huwag po tayong aayaw. Ito ay para din sa ating kapakanan, sa ating kaligtasan. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, na ikaw at ako, tayong lahat ay kanyang makasama. Kaya patuloy po tayong magsikap na ating paglingkuran na ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating pangangailangan, sa ating panalangin pangangailangan. Ano man po ang iyong pangangailangan sa Diyos, ang Diyos ay handang makinig. Manalangin ka ng bukal sa iyong puso, sa iyong isipan. Ang Diyos ay handang tumugon. Hallelujah. Sambitin po natin mga labi, ano man po inyong pangangailangan. Hallelujah. Tayo po manalangin. Upo dakilat papagpalan Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa Isu Kristo, pinupuri ka namin, pinasalamatan o Diyos, aming tiyataas, nilulwalhati, ayun dakilat makapangyarihan pangalan sa unat dalangin, na aming minamahal Pastor Estrada Almeida, kami yung kabagan. Patawarin mo po kami o Diyos at aming pong patuloy dalangin na kami yung kabagan na sa aming paglilingkod, malapay noon. Bigyan mo po kami ng kainita at kasiga-siga sa paglingkod sa iyo. Dagdagan mo po ang aming panampalataya, ang aming pagtitiis, malapay noon kami yung panghawakan. Huwag mo pa kaming iiwan po abayan, anumang ibunga sa daraang panahon, malapay noon. Kami po iyong panghawakan na huwag makabitaw, malapay noon. Amin po dadalangin sa lahat ng mga anak, ikaw pang patuloy, gumabay at mag-ingat sa kanila sa araw-araw na pamuhay, lahat ng kanilang pangailangan.
pinansyal, material, spiritual na pagpapala sa mga kapatiran namin, mga baguhan na may tiyataglay pang mga karamdaman. Malapay noon, kahabagan po sila tulungan, hipuin po pagpalang kamay, maghimala ka po sa kanilang mga buhay. Malapay noon, patuloy mo ipagkaloob sa kanilang kagalingan, kalusugan, kalakasan. Malapay noon, namin di po hindi adalangin na kami ay patuloy mong pagpalain, malapay noon, maging aming mga mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo, nawabaw ka magbalik, bigyan mo silang pagkakataon na kayo mapaglingkuran sa mga kapatiran namin na patuloy humahayo sa iba't ibang lugar, gabayin po sila, bigyan ng katalinuhan ang bukas ng kanilang mga bibig, maging pagpapala at sila patuloy makapagdala ng kaluluwa sa lugar na ito at sa lahat ng pangailangan yung balagawain sa pagsasalas ng bahay-sambahan, ikaw pong patuloy mag-supply ng mga materialis, malapay noon at maging aming mga kapatiran na matagal nang hindi dumadalaw sila yung kabagan, malapay noon muli mo po silang tawagin, muli mo silang bigyan ng panampalataya na muli naming makasama, malapay noon, lalo tigit aming diadalangin na sa iyong pagbabalik, malapay noon, wag mo po kaming iiwan. Isamong po kami, O Diyos. Hallelujah. Sa mga pangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamalapang Jesus. Pagpalain po lahat yung mga anak. Sa lahat ng mga kahiling at pangailangan sa iyo, ipagkaloob mo po sa iyong mga kapamaraanan. At dahil ikaw ang Diyos namin buhay, Diyos ng pagpala, binubukalan lahat ng pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa mga pangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay ating po cast out ng ating mga karamdaman. Mga minamahal, tayo po ay manampalataya. Tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating bait mabait na Diyos na ating patong ating mga kamay sa ating mga karamdaman na ito ay gagaling. Kahit ikaw mismo ang maglihan sa iyong sarili, kung kayo manampalataya, ito ay gagaling. Kaya kung kayo naman po ay walang karamdaman, kayo po yung manampalataya, kayo po mag-ilians niyo po inyong sarili. Maliban na lang po mga minamahal sa talagang may karamdaman na nangangailangan ng ating panalangin. Pero sasabi po dito mga minamahal, tayo sa ating, maging tayo sa ating sarili. Kung tayo maniniwala at manampalataya, yung kagalingan, ipagkakaloob ng Diyos. Hallelujah. Tapos sama-sama, upo dakalit papagpalan Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ang pinakmamala pa Iso Kristo, sa makapangyarihan pangalan namin sasaway, ang lahat na gawa ng kaaway, mga karamdaman, pagka-stroke, panghina ng pisikal na katawan, arthritis, diabetes, asma, cancer, rayuma, hallelujah, kasout, in Jesus' name, hallelujah! Kasout in Jesus' name, pagka-paralyze, kasout in Jesus' name, karamdaman, panghina, palupay-pay, problema, kahirapan, kasout in Jesus' name, hadlang sa mga pagpapala, kasout in Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Mga minamahal, tayo po ay tatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Ang pagtalon po na 3 beses, ito po ay simbolo ng ating pagtatagumpay. Mga minamahal na ating mga panalangin, ating pong tinanggap na. Hallelujah. Tayo tumalon, lumukso 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord.